Habang naglalakad sila sa kalsada ay ipinahayag ni Yuka na hindi siya makapaniwalang balak talaga siyang isama ng mga sundalo sa mismong battlefield. Sumang-ayon din siya na nakakainis dahil palagi siyang binabantayan saan man siya magpunta. Ngumiti lang si So at marahan na tinapik ang ulo niya at nagbiro na baka panahon ng bigyan ng problema ang mga taong iyon. Habang magkasama silang naglalakad, unti-unting napagtanto ni Yuka na hindi pala si So ang masamang tao na sinasabi ng lahat at sa lahat ng nakita niya. Naniniwala siyang hindi ito kayang manakit ng inosenteng tao. Dahil akala niya ay hindi alam ni So ang tunay niyang pagkatao, naisip niyang basahin ng palihim ang kinabukasan nito subalit bigla niyang naalala na naiwan niya sa bahay ang Book of Prophecies. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar na walang ibang tao ay biglang itinutok ni So ang espada nito sa leeg ni Yuka. Pagkatapos ay tinapakan niya at dinurog ang cellphone nito bago kalmado na sinabi na alam na niyang si Yuka ang may hawak ng Book of Prophecies, dahil dito ay labis na natakot si Yuka at doon niya napagtanto na alam na pala ni So ang tunay niyang pagkatao mula pa sa simula. Makalipas ang ilang sandali ay umupo silang dalawa sa isang malapit na bar, inilapag ni So ang isang kwaderno sa mesa at inutusan si Yuka na isulat ang bawat hula na makikita niya sa Book of Prophecies. Sinubukan ni Yuka na ipaliwanag na hindi niya iyon magagawa dahil naiwan ang libro sa bahay. Kaso agad iyon na binaliwala ni So at iginiit niyang hawakan lang nito ang tato sa kanyang katawan at banggitin ang salitang Book of Prophecies, at kusa ng lilitao ang relic at ginawa ni Yuka ang utos ni So at laking gulat niya nang biglang lumitaw sa harapan niya ang Book of Prophecies. Pagkatapos nito ay inutusan siya ni So na simulan na isulat ang lahat ng hula na makikita niya. Binalaan pa niya itong huwag laktawan kahit isa dahil maaaring maging mahalaga ang alinman sa mga iyon. Matagal na nagsulat si Yuka hanggang sa mapuno niya ang maraming pahina ng kwaderno. Maya-maya ay ibinaba niya ang ballpen at ipinahayag na hindi na niya kaya dahil sobrang sakit na ng kanyang kamay. Inalok pa niya si So na ibigay na lang ang Book of Prophecies kapalit ng kanyang kalayaan subalit agad itong tinanggihan ni So. Ipinaliwanag niyang kung ganoon lang kadali na kunin ang libro ay matagal na niya sana itong ginawa. Isa itong S-rank legendary relic at kapag sinubukan niya itong pasunurin gamit ang kanyang domination skill, napakalaki ng magiging kapalit at ipinapaalala rin niya na ang Murasama ay isa lamang mababang uri ng relic, ngunit halos masunog na ang kanyang kamay nang pilitin niya itong mapasunod. Kung gagamitin niya ang domination sa isang S-rank relic tulad ng Book of Prophecies, siguradong sapat ang magiging epekto para mapatay siya agad makalipas ang ilang sandali. Tumayo si So at hinugot ang kanyang espada. Agad namang inakala ni Yuka na papatayin na siya kaya desperado niyang sinubukan na kumbansihin ito na buhayin siya. Ipinaliwanag niyang makakatulong siya sa paggamit ng Book of Prophecies at mas magiging kapaki-pakinabang siya kung mananatili siyang buhay. Ngunit binanggit ni So na mali ang pagkaunawa niya at wala nang sinabi pa si So at agad niyang iwinasiwas ang espada. Dahilan upang tuluyang masira ang Book of Prophecies at lumikha ng maliit na pagsabog, nang tuluyang masira ang relic ay nawalan ng malay si Yuka at bumagsak sa sahig. Mahinang ipinahayag ni So na ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa ikabubuti ni Yuka, kasabay nito ay lumiwanag ang system at ipinaalam na nakatanggap siya ng napakaraming bonus points at bago pa niya iyon mapag-isipan, biglang sumugod sa gusali ang isang grupo ng mga sundalo na naghahanap sa Book of Prophecies. Subalit kalmado na sinabi ni So na huli na sila, itinuro lamang niya ang mga pira-pirasong labi ng relic bilang patunay na tuluyan na itong nawasak at agad na nagalit ang mga sundalo at naghanda silang putukan si So, pero walang pag-alin lang ang naghagis si So ng isang jelly relic sa kamay ni Mori. Agad na naglabas ang relic ng amoy ng paboritong pagkain ng bawat tao at nang malanghap ito ng mga sundalo. Para silang na-hypnotize at isa-isa nilang naamoy ang kanilang paboritong pagkain at ilang sandali lang ay nagsimula silang mag-agawan sa isang imahinaryong mangkok ng rice cakes. Habang abala silang lahat ay tahimik na tumakas si So at nang tuluyan ng mahimasmasan ang mga sundalo, nakasakay na siya sa eroplanong papuntang Las Vegas at habang nasa biyahe, naalala ni So ang pangyayaring tinatawag na The Great Zombification. Noong unang panahon ay nilamon ng isang napakalaking libingan ang buong mundo. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan kung bakit kumalat ang mga relic sa buong mundo at naalala rin niya ang alamat tungkol sa Underground Garden of Greed, at naniniwala siyang iyon ang tinutukoy ng hula tungkol sa Midas Auction na gaganapin sa Las Vegas.
Pagdating sa Las Vegas ay nakipagkita si So sa kanyang kasamahan, magkasama nilang sinuri ang listahan ng mga inaasahang dadalo sa auction at ang taong matagal nang hinahanap ni So ay isang lalaking nagngangalang Taon, at halos sigurado siyang dadalo ito sa naturang auction. Pagkatapos nito ay tiningnan ni So ang listahan ng mga relic na isusubasta, pero nagtaka siya nang makitang wala ni isang God rank relic sa listahan at nalito siya dahil malinaw na ipinahiwatig ng hula na may lalabas na mas mahalagang relic kaysa roon. Gayunpaman ay nagpasya pa rin si So na sumali sa auction at mabilis namang ipinapaalala ng kanyang kasamahan na nagsisimula sa 1 bilyon ang bidding, at malinaw na wala silang ganoong kalaking pera kaso ipinahayag ni So na alam na niya iyon. Ipinapaalala lang niya kay Noro na nasa Las Vegas sila at para sa kanya, marami pang paraan para kumita ng malaking halaga bago magsimula ang auction at kasabay nito, isang misteryosong negosyante ang nakatanggap ng tawag na nagsasabing mag-isang winasak ni So ang Book of Prophecies. Tinanong ng taong nasa kabila na linya kung dapat ba nilang tugisin at patayin si So dahil sa ginawa nito, pero agad iyong tinanggihan ng negosyante at sa halip na patayin si So ay gusto niya itong kuning kakampi. Naniniwala siyang magiging napakahalagang alyado si So kung mapapasama nila ito sa kanilang panig. Samantala ay nakapasok na si So sa isa sa mga kasino sa Las Vegas, hindi nagtagal ay nakalikom si So ng napakalaking grupo ng mga tao matapos siyang sunod-sunod na manalo ng jackpot at dahil sa hindi nakakapaniwalang sunod-sunod niyang panalo, mabilis siyang napansin ng mga empleyado ng kasino at nagsimula silang maghinala na baka nandaraya siya. Dahil dito ay pinigilan nila si So at masusing siniyasat ang lahat ng kanyang gamit upang maghanap ng anumang nakakahinala, kaso ang tanging kakaibang bagay na nakita nila ay isang ordinaryong keychain at ang hindi nila alam, ang keychain na iyon ay ang golden axe ni So na nag-anyong keychain. Palihim niya itong ginagamit upang buhayin ang kakayahan nitong magdala ng kayamanan, kaya tuloy-tuloy siyang nananalo ng jackpot nang hindi agad na paghihinalaan at makalipas ang ilang sandali, dumating sa kasino ang misteryosong negosyanteng nakita kanina. Nang makita siya ni So ay agad niya itong nakilala bilang si Takuya. Alam ni So na kung personal nang dumating ang isang taong tulad ni Takuya ay siguradong may mahalagang mangyayari at di nagtagal, namataan din ni So ang dati niyang amo na si Taon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni So habang nakatitig dito kaso dumaan lamang si Taon na parang walang nangyari dahil hindi pa sila opisyal na magkakilala sa panahong iyon, napangiti si So sa sarili at sigurado siyang bago matapos ang gabing iyon ay makukuha niya ang lahat ng mahahalagang relic na sulit ang halaga. Subalit biglang sinabi ni Noro na malakas na nanginginig ang bag na dala niya. Agad itong binuksan ni So at nakita niyang matinding nanginginig ang silver axe at agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ang silver axe ay nanginginig lamang kapag may mga kalaban na malapit na nagtatangkang agawin ang kayamanan ng isang tao. Ibig sabihin ay may mga mapanganib na tao sa paligid na tina-target na siya. Mabilis na sinuri ni So ang buong kasino upang malaman kung saan nanggagaling ang banta kaso napansin niyang ang mga tao sa loob ng kasino ay bigla na lamang nagkakagulo dahil sa magkakaibang dahilan, dahil dito ay nagtaka siya kung ano talaga ang nangyayari. Maya-maya, isang napakagandang babaeng blonde ang pumasok sa kasino at pagkakita pa lamang ni So rito ay agad niya itong nakilala bilang si Irene at ito ang anak ng pamilya Hilton at sa dati niyang buhay, si Irene ay isa sa iilang tao na nagtataglay ng napaka-nakakatakot na kapangyarihan. Kilala siya bilang Queen of Bankruptcy dahil ang sinumang lumalapit sa kanya ay palaging dinadatnan ng matinding kamalasan. Nang maalala iyon ni So ay alam niyang ang pinakamatalinong gawin ay ang lumayo rito hanggat maaari. Agad siyang tumalikod at sinubukan na umalis, kaso napansin agad siya ni Irene at nagsimulang maglakad papunta sa kanya at binilisan ni So ang kanyang paglalakad, umaasang makakalabas siya bago pa siya maaabutan nito. Ngunit nang hahawakan na niya ang doorknob, bigla siyang nakuryente at kasabay nito ay lumitaw ang kanyang system at nagbabala na may isang masamang presensya na nagmumula sa pintuan. Bago pa siya makakilos ay naabutan na siya ni Irene at hinawakan sa braso at magalang itong nagsabi na may gusto sana siyang sasabihin. Sa mismong sandaling nahawakan siya ni Irene, nakita ni So na mabilis na bumababa ang kanyang mga stats dahil sa matinding malas na dala nito at agad niyang inalis ang kamay ni Irene at tinanong kung ano ang kailangan nito. Tinanong siya ni Irene kung siya ba ang taong sunod-sunod na nanalo ng jackpot. Binanggit nitong matagal na niya itong pinagmamasdan at gusto niyang malaman ang sikreto sa likod ng pambihira nitong swerte at agad namang sinabi ni So na wala siyang alam tungkol doon,
Pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa ay biglang sumingit sa usapan ang kanyang mga kasama. Binanggit nila kay So na huwag sayangin ang napakagandang pagkakataong makausap ang isang magandang babae. Agad namang lumapit si Noro at sinubukang hingin ang numero ni Irene kaso sa mismong sandaling ginawa niya iyon, agad na umiral ang malas ni Irene at ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang tinamaan ng isang misteryosong salot ang lahat ng taong nasa paligid niya. Agad na sinubukan ni So na tumakas bago pa siya tuluyang madamay sa kamalasan pero sa pagmamadali niya, bumangga siya sa nakasarang pinto at nang makitang wala nang matatakbuhan si So, lumapit si Irene at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang alam na niyang ang lahat ng lumalapit sa kanya ay kalaunan ay nakararanas ng matinding kamalasan, kaya gusto niyang malaman ang sikreto ni So at umaasa siyang kung matututuhan niya ang lihim nito, baka balang araw ay makapaghatid na siya ng kaligayahan sa mga tao sa halip na kamalasan. Tinitigan ni So ang inosenteng mga mata ni Irene at hindi siya makapaniwalang ito ang parehong taong nakilala niya sa dati niyang buhay. Noon ay isa itong malupit at walang awa at kinatatakutan ng lahat kaso ang mabait na babaeng nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba sa Irene na kilala niya noon. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang system ni So. Ipinaalam nito na na-activate ang kanyang tolerance skill na nagpapababa ng kalahati sa epekto ng mga relic ng kanyang mga kalaban at agad na napagtanto ni So na ito ang parehong skill na nakuha niya matapos kainin ang relic na hugis tableta noon. Nang maintindihan niya kung paano ito gumagana, bahagya siyang napangiti dahil hindi na niya kailangang iwasan si Irene at hindi nakasiga noon kalakas ang epekto ng kamalasan nito sa kanya at sa katunayan, naisip pa ni So na mas makabubuti kung mananatili siyang malapit kay Irene. Habang binabawasan ng kamalasan ni Irene ang swerte ng lahat ng nasa paligid, mas lalo namang nagkakaroon ng kalamangan si So at dahil dito ay niyaya niya si Irene na samahan siya sa auction hall at pagdating nila roon, napansin niyang halos 2/3 ng mga dumalo ay wala na dahil hindi nila kinaya ang matinding kamalasang dulot ni Irene. Narinig pa niya na bigla umanong nasunog ang kumpanya ni Taon, gayunpaman ay dumalo pa rin si Taon sa auction at dahil dito ay naisip ni So na ang mga relic na ibebenta sa araw na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang nangyayari sa labas. Habang hinihintay magsimula ang auction, naisip ni So kung gaano kabait si Irene at napagtanto niyang ang tanging dahilan kung bakit naging kilabot ito bilang Queen of Bankruptcy sa dati niyang buhay ay dahil tuluyang sinira ng relic ang kanyang buhay, at unti-unting binago ang kanyang personalidad hanggang sa maging malupit siya. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasalamat si Irene kay So dahil pumayag itong samahan at ipakita sa kanya ang kasino. Ngumiti lamang si So at sinabing wala itong problema at dahil sa mababait na salitang iyon ay tunay na natuwa si Irene. Kaso sa mismong sandaling gumagaan ang kanyang pakiramdam, biglang yumanig ang buong lugar at agad na nagbabala ang system ni So na habang mas sumasaya si Irene, lalo ring lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang relic kaya mas matitinding kamalasan ang nangyayari sa lahat ng nasa paligid niya. Nagpatuloy ang lindol ng ilang sandali bago tuluyang huminto nang kumalma muli si Irene, mahinang sinabi ni So na huwag nitong sisihin ang sarili dahil sa kamalasan nito, tiniyak pa niya na balang araw ay maaari rin itong maging isang taong nagdadala ng kaligayahan sa iba sa halip na paghihirap. Matagal pang nakipag-usap si So kay Irene na para bang napakadali lamang lutisin ang kanyang problema at pagsisimula ng auction, halos lahat ng kalahok ay nawalan na ng matinong pag-iisip dahil sa matinding kamalasang dulot ni Irene at nagunahan silang magbid sa halos lahat ng relic na inilalabas sa entablado, dahilan para lalo pang tumaas ang mga presyo. Gayunpaman ay napakalakas ng domination skill ni Taon, halos hindi siya naaapektuhan ng relic ni Irene kaya nagawa niyang manalo sa ilang mahahalagang bidding at sa tuwing nagpapakita si Taon ng interes sa isang relic na mukhang walang halaga, sinasadya naman ni So na taasan ang presyo ng bidding. Alam niyang hindi magsayang ng pera si Taon sa isang bagay kung wala itong nakatago na halaga. Makalipas ang ilang sandali ay nakuha ni So ang ilan sa mahahalagang relic na nasa kanyang listahan pero hanggang sa puntong iyon ay wala pa ring lumalabas na God rank relic na binanggit sa hula. Kaya nagsimula siyang mag-isip kung nagkamali ba ang hula. Subalit biglang nagbago ang lahat at inanunsyo ng auctioneer ang isang espesyal na relic na tinatawag na Mysterious Almond Sapling. Sa sandaling marinig iyon ni So ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad niyang napagtanto na ang tinatawag na Mysterious Almond Sapling ay walang iba kundi ang maalamat na Tree of Eternal Life.